evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga oras pong ito, tayo ay manalangin muna bago natin simulan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Ama, kami po ay sama-samang dumudulog sa iyong paanan at nagpapakumbaba sa iyong harapan. At nagpapasalamat sa buong maghapon na kami ay iningatan mo, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po Ama sa lahat ng biyaya at pagpapala na tinanggap namin buhat sa iyo. Salamat sa patuloy mong pagkalinga sa amin. At sa mga oras na ito, hinihiling po namin na tulungan mo kaming lahat na maunawaan namin ang iyong mga salita na aming pag-aaralan. At dalangin po namin na ito ay maibahagi din namin sa mga taong nangangailangan ng mga ganitong mensahe. At tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapagpaliwanag, na ito ay aking maihayag ng maayos at maliwanag. Dalahin ko rin ang aking mga kapatiran na pagkalooban mo rin po sila ng karunungan at kaliwanagan upang lubos na maunawaan ang aming mga pag-aaralan. Marami pong salamat o Diyos, at sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Ito po ang sama-sama naming panalangin. Amen. Share ko po sa inyo ang aking screen. Yan. So, as you can see on the screen, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay pinamagatan nating Grace, Faith, and Obedience. At ito po ay Part 1B. So, nung nakaraan pong 2 Fridays ago, ay tinalakay po natin yung Part 1A. At ngayon ay nasa Part 1B na po tayo. I-review lang ho natin sandali yung ating mga tinalakay nung nakaraang pag-aaral natin ng unang bahagi nito. Una po ay dinefine natin kung ano ibig sabihin ng grace. Pangkaraniwan na po ang ating naririnig na definition nito is unmerited favor. Isang pabor na ipinagkaloob sa atin ng Diyos bilang regalo, at ito po ay hindi natin na-earn. Wala po tayong ginawa para gawin ng Diyos na tayo ay bigyan ng pabor. Kaya ito is a gift from God that cannot be earned. And God owes humanity nothing. Dahil ang lahat ng sangkatauhan ay they deserve death dahil po sa kasalanan. Lahat tayo, no, dahil sa kasalanan. Ngunit dahil po sa grace ng Diyos ay dumating po sa atin ang kaligtasan, ang kapatawaran at kaligtasan. At ito po ay inaccomplish ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Yeshua. So kaya si Jesus Christ po ang ultimate expression of God's grace sa atin. Pangalawa po, dinefine natin kung ano ang ibig sabihin ng faith. At ito po ay believing, trusting, and committing to God and His Word. No, kung tayo naniniwala sa Diyos, naniniwala din tayo sa kanyang mga salita. And ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nangangahulugan din po ng pananampalataya sa kanyang mga salita. Pinaniniwalaan natin yon, pinananampalatayaan natin ang mga salita ng Diyos. At
Ang salita po ng Diyos, sabi diyan, ay does not change or become no longer true. Hindi ho nagbabago ang salita ng Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At ang foundation ng ating mga behavior ay wala pong iba kundi ang ating pananampalataya. So kasi kung tayo po ay nananampalataya, ibig sabihin tayo ay naniniwala, tayo ay nagtitiwala. At dahil tayo naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo bilang siya ang full expression ng grace ng Diyos, naniniwala din tayo sa kanyang mga salita, kaya't ito ay ating ginagawa, sinusunod, at ito ay nakikita sa ating mga behavior. So kaya yung faith po ay merong nakikitang expression sa pamamagitan ng ating mga behavior. And dinefine din po natin kung ano ang obedience, no? Which equals to works. Siyempre, yung ating pagsunod, yung ating obedience sa Diyos ay nakikita yan sa ating mga gawa, no? So, obedience is the result of genuine faith. Kung totoo, genuine yung ating faith, makikita yan sa ating pagsunod, no? It is not the cause of salvation, as I have been telling you many, many times. Hindi yan ang daan para sa ating kaligtasan, no? Yung works or yung obedience. Pero yung pong obedience ay siyang evidence ng ating pagiging saved. So, if we are truly saved, then makikita po yan sa ating pagsunod. Yun ang ebidensya na tayo ay saved. Kapag nakikita na tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. So obedience means following God's instructions, and in particular, yung pong Torah. So alam na ho natin yan na ang ibig sabihin ng Torah ay instructions. No? Hindi dati noon ang alam lang natin pag sinabing Torah ay law. Pero ang law po ay bahagi lang ng Torah. Dahil ang ibig sabihin ng Torah, the Hebrew word Torah ay instructions. Kaya ang ibig sabihin ng obedience, no, ay sinusunod natin, ino-obey natin yung instruction ng Diyos sa atin. So kung ano yung instruction ng Diyos, ay sinusunod natin kasi pinaniniwalaan natin ang mga salita niya dahil naniniwala tayo sa Kanya. Yun yung ating faith. No? At tayo po ay tumanggap ng grace ng Diyos, yung favor ng Diyos, yung unmerited favor ng Diyos. Okay? Kaya talagang wala tayong ibang pwedeng gawin kundi ang sumunod. Wala tayong ibang dapat na igante ika nga kundi sumunod sa mga instructions ng Diyos. And in that way, we are showing our faith, no? And we are showing that we love God if we obey Him. So we have seen also the relationship between grace, faith, and obedience after we have defined them individually. As we all know, all people have broken God's law, no exemption. And because of that, we are all under the curse of death. At ang tawag nga dito ni Paul is the law of sin and death. Ano ba yung law of sin and death? Ibig sabihin, ang batas ay kapag nagkasala ka, ang kaparusahan ay kamatayan. Yun yung batas, no? Kapag nagkasala, ang kaparusahan ay kamatayan. At lahat tayo ay lawbreaker. And because of that, we are all under the curse of death. But God offers salvation by grace through faith. So,
Wala pong nag-udyok sa Diyos na tayo ay bigyan ng favor. Wala ho tayong ginawa para paboran tayo ng Diyos. Bagkus ito po ay kusang loob na inoffer ng Diyos sa atin na mga makasalanan, sa atin na mga dapat ay maparusahan ng kamatayan. Kaya masasabi po natin na ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo is the ultimate expression of grace. Imagine niyo po, no? Yung bugtong niyang anak ay isinakripisyo niya sa mga taong katulad mo at katulad ko na makasalanan. At siya ang pumasan ng lahat ng ating kasalanan. Grace ng Diyos yun. Nang inoffer niya ang salvation through faith in Jesus Christ. No? At dahil dito, nagkaroon po tayo ng eternal life. Well, first and foremost, we were forgiven of our sins through Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ po ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At kaya nasatisfy po yung law of sin and death, no? Bagamat hindi siya ang nagkasala, pero inako niya ang ating mga kasalanan. At dahil doon po siya ang dumanas ng kamatayan na supposedly ay tayo. At tayo'y napatawad nung tayo nanampalataya, naniwala sa Kanya, kaya naman po tayo ay biniyayaan ng eternal life. Yan. At ang access to eternal rewards, no? Not only yung eternal life, but ang ating eternal rewards or mga gantimpala ay nakakabit po ito sa ating obedience. So ibig sabihin, if we are obedient to the instructions of God, if we follow the Lord, if we obey the Lord, then we can expect rewards, no? Which has an eternal value. So again, obedience does not save, but obedience demonstrates real faith. Kaya kapag ka po sinasabi natin na tayo ay mananampalataya, sabihin naniniwala at nagtitiwala tayo sa Panginoong Diyos, kaakibat nun ay kinakikitaan tayo ng pagsunod. So kung hindi ho tayo sumusunod, and yet kiniklaim natin na tayo ay mananampalataya, then there is something wrong. Hindi nag-uugma yung dalawa. And then we went on to discuss about eternal rewards and good works, no? As we have been taught, salvation is by grace and not works. No, walang works, walang amount of obedience ang makapagliligtas sa tao. At paulit-ulit po nating sinasabihan na ang salvation natin is by grace. And because now we are saved, then nakikita na po yan sa ating pagsunod. We are obedient to God's word. And rewards are based on works after salvation. No? Nauna po yung salvation bago po yung works. And faith enables life while obedience enables reward. Nung tayo po ay nanampalataya, tayo'y pinatawad at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At habang tayo ay naririto buhay physically, tayo po ay sumusunod sa mga instructions ng Diyos, sa kanyang mga salita, at dahil sa ating pong pagsunod na ito, then meron naman pong karampatang reward na inihahanda at ipagkakaloob ang Diyos sa atin. So true salvation produces a desire to obey God.
Bagamat hindi po ito automatic na tayo ay na-save immediately, gusto na kagad nating sumunod sa Diyos, pero lagi pong nandun yung desire. So, kaya kung tayo po ay kiniklaim natin that we are saved, that we are born again, Christian, pero wala ho tayong desire to serve the Lord, wala tayong desire to obey the Lord, then maaari pong hindi talaga save ang isang tao, dahil ang totoong tao na ligtas, nananampalataya, ay hindi po maaring hindi siya magkaroon ng desire na sumunod sa Diyos, na maglingkod sa Diyos. Now, moving to the ating part 1B, dito po tayo natigil, no? Makikita ho natin na ang grace ay mula pa sa Old Testament ay nandoon na. So grace is not new to the New Testament. Nung araw, akala ho natin ang grace ay nagsimula lang sa New Testament. But God has always extended grace to people of faith. No? Example po, si Noah. Another example is si Moses. And those who walk uprightly receive grace. At ito po ay sabi ko na nga kanina, and noon pa man, ang Panginoong Jesucristo po fulfilled and revealed grace in its fullest form. Now, tingnan po natin ang ilang mga scriptures sa Bible. In Genesis chapter 6 verse 8 it says, "But Noah found favor in the eyes of the Lord." So as early as in the book of Genesis, nakita na po natin doon na nandoon na yung grace ng Diyos, no? Na among the people, no, at that time, Noah found favor in the eyes of the Lord. Now Noah found grace in the eyes of the Lord. At alam na ho natin ang kwento diyan, no? Na Noah and his family, sila lang po ang sinave ng Diyos doon sa great flood. In 2 Peter chapter 2 verse 5 it says, "If he did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly." So nakita natin yung favor ng Diyos doon, no? Na kumbaga hindi in-spare ng Diyos yung ancient world, talagang ginunaw niya, pero pinreserve niya si Noah. Ibig sabihin ba si Noah ay hindi makasalanan? Well, si Noah po ay makasalanan din. Pero nandun yung grace ng Diyos. Kaya ba nandun ang grace ng Diyos kay Noah dahil mabait si Noah? Dahil si Noah po ay hindi makasalanan? Of course not. Alam natin na si Noah, yung kanyang asawa at kanyang mga anak at manugang ay lahat po sila makasalanan. But they found favor, no? Unmerited favor from God. Kaya inispare sila ng Diyos habang ginunaw ng Diyos ang sangkatauhan maliban sa kanila. In Exodus chapter 33, makikita naman natin dito si Moses in verse 12, no? Moses said to the Lord, "See, you say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found favor in my sight." So even Moses recognizes, no, na siya po ay recipient ng favor ng Diyos. Kaya sabi niya rito, "And you have also found favor in my sight." Yun ang sinabi ng Diyos kay Moses, no?
Now therefore, if I have found favor in your sight, sabi ni Moses, please show me now your ways, that I may know you in order to find favor in your sight. Consider too that this nation is your people. So kaya as early as the book of Genesis hanggang sa Exodus, nakita po natin na hindi na bago ang grace. Noong pa man ay nandoon na ang grace ng Diyos. In Psalm 84 verse 11, for the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Sabi ng psalmist, God will not withhold those good things from those who walk uprightly. To those who walk uprightly. So He bestows favor and honor. So kahit po sa Psalm nakita natin na nandoon ang favor ng Diyos. So it's nothing new, no? Ang grace is really nothing new. It is as old as in the book of Genesis from the time of Noah. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 says, now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace. Okay? So from the Old Testament to the New Testament, nakita po natin na nandoon ang grace na ng Diyos sa sangkatauhan. John 1:16, and from His fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Kaya po masasabi natin that the full expression of God's grace is through Jesus Christ. Siya po talaga yung full expression of God's grace, yung favor ng Diyos, which is unmerited, na tayo po ang beneficiary, kumbaga. Lahat po tayo na nanampalataya ay beneficiary ng grace ng Diyos na ito. So kaya, ano po ang ating dapat na maging tugon sa ginawa ng Diyos sa atin? Tayo po ba ay magtatamad-tamaran sa paglilingkod sa Kanya? Hindi po ba natin bibigyan ng priority ang Diyos sa buhay natin? Pagkatapos na tayo ay Kanyang iligtas sa tiyak na kapahamakan at sa ating pagsunod sa Kanya ay gagantimpalaan pa niya tayo. Ano pa po ba ang dahilan para hindi tayo maglingkod sa Diyos? Ano po ba ang dahilan para hindi tayo sumamba sa Kanya? Ano po ba ang dahilan para hindi siya ang bigyan natin ng priority sa buhay natin? Nawa ay tumimo sa ating mga puso't isipan kung ano ang favor na ginawa ng Diyos sa atin. At bilang ekspresyon ng ating pag-ibig, pagmamahal sa Kanya, ay nawa sumunod tayo sa Kanyang mga iniuutos sa atin, maglingkod tayo ng buong lakas, ng buo nating pagkatao. Sapagkat He deserved the very best from us. No? He deserved our time. He deserved to be our priority. Kaya let us always make time, not find time, but let us always make time to serve the Lord, to worship the Lord,
no? To obey the Lord. Dahil napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. So in summary, grace existed before the New Testament. Nandun na ang grace ng Diyos. Again, sabi ko nga kanina, as early as in the book of Genesis, we have seen the grace of God. And grace is fully revealed through Yeshua. That's the ultimate expression of God's grace. When His only begotten Son, Yeshua, sacrificed His own life for all of us. And yet we are all sinners. But He gave His own life for us sinners. He took upon Himself the punishment that is due us. Para lang ho tayo ay mapatawad, para tayo ay masave. Grace is given to those who trust God and His Word. Hindi po pwedeng magkahiwalay yon. It's not possible na sabihin natin we trust God and yet we don't follow His Word. When we trust God, it must be automatic that we follow His Word. We obey His instructions because we trust Him. Yun po ang magpapatunay na tayo ay totoong nagtatrust sa Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga salita. Now, let's move to explain further what is obedience. Ang obedience po is our purpose, no? The purpose of humanity is to fear God and keep His commandments. That's the very purpose of humanity, to fear God and keep His commandments. Kaya we have no option, no, but to obey. And God alone defines our purpose, mga kapatid. Ang Diyos lang po ang magsasabi kung ano ang purpose ng buhay natin. At ang purpose ng buhay natin ay sumunod sa Diyos, no? Hindi po yung ating kultura, hindi yung ating denomination, hindi po yung ating sarili. But wala pong iba kundi ang Diyos ang magdi-define ng ating purpose, no? So obedience fulfills God's design for life. Kaya kapag tayo po ay sumusunod sa kanyang mga salita, kapag tayo'y nakikinig sa kanyang mga instruction at sumusunod sa kung ano ang nais ng Diyos, at ang nais niya tayo ay maglingkod sa Kanya, tayo ay sumunod sa Kanya, then makikita ho natin na na-fulfill natin yung design ng Diyos sa buhay natin. Kaya masayang-masaya ang Diyos kapag tayo po ay sumusunod dahil yung purpose niya sa buhay natin ay nagaganap. Hindi nasasayang yung purpose ng Diyos sa atin. Ang purpose ng Diyos sa atin ay tayo ay sumunod, no, to fear God at sumunod sa kanyang mga pinag-uutos at tayo ay sumunod sa kanyang mga instructions. And in doing so, mga kapatid, we are fulfilling God's design for life when we do that. Kaya really, we can expect rewards, no, gantimpala na manggagaling sa Diyos. Sabi nga sa Ecclesiastes 12:13, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments. And listen to this, for this is the whole duty of man. That's the very purpose why we were created, no? To fear God and keep His commandments. And so kapag hindi po natin ginagawa yon,
then we are not performing our duty. And therefore, we are not fulfilling God's design for life. Kaya nga sabi ng Matthew 6:24, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. He must be our priority. He must be our number one in all aspect. Sa pamilya, sa karir, sa trabaho, sa negosyo, sa eskwela, sa community, in all aspects ng ating pong buhay, He must be number one. No? Now, what God's law is according to Scripture. According to Scripture, the law brings blessing or curse. If we obey the law, it brings blessing. If we disobey the law, it will bring curse. Ano pa po ang nagagawa ng law? It defines sin. Kasi kung wala po yung law, hindi natin alam kung ano ang kasalanan. Kaya ibinigay ng Diyos yung law para ma-define kung ano ang sin, kung ano ang kasalanan. Kasi kung wala yon, hindi natin alam na kasalanan ng adultery. Hindi natin alam na kasalanan ng stealing. Hindi natin alam na kasalanan ang lying. No? Hindi natin alam na kasalanan ng idolatry. Kung wala po yung law na nagsasabi na kasalanan yon. Kaya yung law ay napakaganda po dahil it defines sin. Nakita natin kung ano yung mga boundaries natin. Nakita natin kung ano yung mga dapat nating hindi gawin at kung ano ang dapat na ginagawa natin. And the law, according to the scriptures in Psalm 119, is perfect. No? The law is perfect. And not only that, the law brings freedom. Bakit to? Hindi tayo sinasakal ng law. Ang law ay nagbibigay ng freedom sa atin. Bakit? Kasi alam natin yung mga boundaries natin. Alam natin na hindi tayo pwedeng lumampas sa ganoon dahil kasalanan na yon. So, alam natin kung saan yung mga natin, no? Mga hangganan natin. And the law is truth. It is life. It is light, no? And the law is reflected perfectly in Yeshua. Talagang si Jesus Christ lang po perfectly ang nakasunod sa law, no? It also teaches love for God and others. Dahil dito tinuro sa atin how to love our neighbors, how to love God, how to worship God, katulad ng ating pinag-aaralan sa Torah, no? Pinag-aralan natin yung kanyang holiness, pinag-aralan natin yung kanyang standards, at itinuro din sa atin doon kung paano tayo dapat magmahal sa ating kapwa. At ang lahat ng ito ay nasa Torah, nandoon. Kaya nga, after we have been saved, yun po ang pamantayan ng ating pagiging Kristiyano. Yun pong itinuro ng Diyos sa law or sa Torah. And ito pong law ay nag-a-apply hindi lamang sa mga Hudyo, kundi nag-a-apply din po ito sa mga Gentiles. So it applies to all people. Okay? Kaya binigay sa atin ng Diyos ito para alam natin kung ano yung i-obey natin. Kasi kung wala po itong law na ito, what are we supposed to obey kung hindi natin alam? Kung hindi naglagay ng mga hangganan ang Diyos, how are we supposed to know kung hanggang saan tayo dapat? Kung ano hindi natin dapat gawin, kung ano yung dapat nating gawin. Kaya ang law o ang instruction ng Diyos, ang Torah, ay nagbigay sa atin ng guidance paano susundin ang Diyos sa paraang katanggap-tanggap sa Kanya. No? Kaya ang
katanggap-tanggap na pagsunod sa Diyos ay nakasang-ayon sa kung ang sinusunod natin ay ang kanyang mga instructions. So yung pong mga instructions niya na sinusunod natin, ang katanggap-tanggap para sa Diyos. Okay? Kaya yan po ay gumagabay sa atin, nagga-guide sa atin kung ano ang ating susundin at kung ano ang ating gagawin at hindi dapat gawin. Now, obedience is our witness to the world. Dahil sa ating pong pagsunod, no, nakikita ng sangkatauhan ng mga taong nakapaligid sa atin, ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kanegosyo, kasamahan sa trabaho, kaklase, kasamahan sa ating community, nakikita nila na ang blessing ng Diyos ay nandoon sa mga sumusunod sa Kanya. So it shows the world God's blessing. Kaya yung pagsunod natin ay ang ating patutuo sa mundo, no? Na ang Diyos ay nagpapala. Ang ating pagsunod din po ay nagpapahayag that we are free from sin. Ibig sabihin, napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo nagkakasala o nagkakamali. But we have been set free from the law of sin and death. And that's freedom. And that is shown in our obedience. And our obedience is our witness to the world that we are free from sin. And also obedience shows the world truth and life. No? Kaya't pinagmamasdan tayo, binabasa tayo, at kapag nakikita nila na tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, then nakakasumpong sila ng pag-asa, nakakasumpong sila ng katotohanan, nakakasumpong sila ng buhay na walang hanggan. And obedience shows the world what real love looks like. Diba? Yung po yung nagdi-define ng kung ano ang totoong pag-ibig. Dahil nakikita nila na ang isang taong nagmamahal sa Diyos ay sumusunod sa Diyos. Kaya kung tayo po ay hindi sumusunod sa Diyos, then ang makikita ng tao, ibig sabihin hindi mahal nito ang Diyos dahil hindi niya sinusunod ang mahal niya. So hindi niya totoong mahal yon. At ang ating pong pagsunod ay dahil ito ay ating nagiging patutuo sa sangkatauhan, may mga tao po na sila ay nagkakaroon ng interes sa ating Panginoong Yesus. So our obedience points others to our Lord and Savior, our Messiah, the Lord Jesus Christ. So obedience is how God works through His people. Kaya makita natin na ang Diyos very much involved in the life of a person who is obedient to Him. Matthew 5:14 says, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden." No, ikaw kapatid, tayo na mananampalataya, ang sabi ng Panginoon, you are the light of the world. At ang sabi diyan, a city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. In obedience to God, no, we are shining the light. And people will definitely notice that. Kapag ka po tayo ay sumusunod, nagsisilbi tayong liwanag sa sangkatauhan. Now, the law blesses or curses. Obedience brings blessing. Paulit-ulit na po ito, no? Paulit-ulit. Kaya
Nawa ay kumintal ito sa ating mga isipan at ating isapuso, because ang blessing ng Diyos ay hindi niya ipagdadamot sa mga taong sumusunod sa Kanya. Pero ganun din naman, hindi makakaligtas sa parusa ng Diyos ang mga disobedient sa Kanya. So, ulitin ko lang po ito, the law defines sin. Sin is the breaking of God's law. Okay? Kapag binrake mo yung law ng Diyos, then you have committed sin against God because you break the law of God. No? Deuteronomy 11:26-20. It says, "See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today. And the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way that I am commanding you today, to go after other gods that you have not known." Maliwanag pa ho yan sa sikat ng araw. Very simple ang sinasabi ng Diyos yan. You obey, you will be blessed. You disobey, you will be cursed. In 1 John 3:4, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Romans 7:7, what then shall we say? That the law is sin? By no means. Yet if it had not been for the law, I would not have known sin. No? Kundi dahil sa law, hindi malalaman ni Paul kung ano ang sin. Dahil yung law ang nag-define kung ano ang sin. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. So, obedience as evidence of faith. Scripture equates belief and obedience. Obedience proves faith is real. Disobedience reveals unbelief. Examples from Hebrews, James, Acts, and the Gospels. No? Kita po natin yan. Now, intellectual belief alone is insufficient because even demons believe. So, belief po ay hindi lang ito kaisipan, kundi ito po ay nakikita sa ating gawa. Alright. Now, in closing, mga kapatid, meron pong warning against willful disobedience. So, accidental or ignorant sin differs from deliberate sin. Habitual intentional sin shows rejection of faith. No? Kapag intentional yan, habitual yan, ibig sabihin you are rejecting faith. And it is an insult, no, to the spirit of grace, and it brings judgment. So true faith cannot coexist with ongoing rebellion. Okay? So obedience confirms we know God. Obedience confirms we love God. Obedience confirms God's Spirit dwells in us. So Abraham's obedience demonstrated his faith. So faith and works are inseparable. Hindi pwedeng paggawiwalayin. Faith produces obedience, while obedience reveals faith. Okay? So, final summary po. Salvation is by grace through faith. Obedience is the evidence of true faith. The depth of one's faith is shown by their desire to keep God's commandments. Grace, faith, and obedience work together in harmony. So this teaching is not works-based salvation, but faith that produces works. So, grace saves, faith receives, obedience proves. True faith always produces obedience,
Grace, faith, and obedience function together, not in opposition. Lastly po, sa ating pagsasara, let me read Ephesians chapter 2, verse 8, 9, and 10. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Marami pong salamat sa inyong matyagang pakikinig at tayo po ay magsara sa panalangin sa pangunguna po ni Sister Trix.